Nang mahimasmasan, mabilis kong pinaandar muli ang sasakyan patungo sa isang laban na sa salihan ko ngayong araw. Tumawag sa akin ni manager ko kanina. Pinailala ng laban ko para sa semifinals kaya plano ko mag-half day sa trabaho. Ngunit dahil sa nangyaring enkwentro namin ni Chloe, napaaga ang pagpunta ko doon. Anong ginagawa ng lalaking yan dito? Naiinis sa tanong ko sa sarili. Nang makita ko si Cedric kasama ng mga tauhan nito. Pinandar ko ang kotse at nakita ko nagmamadali din tong sumakay sa kanilang mga sasakyan. Labis ako naguguluhan. Bakit kahit saan ako magpunta, madali lang sa aking asawang matunton ang kinaroroonan ko? Naiinis na ako sa'yo. Kailan mo ba ako tatantanan? Bumalik ka na nga dun sa Chloe mo? Malakas kong sigaw habang sandamakmak na mura ang lumalabas sa bibig ko na sa matinding inis. Mabilis nalapitan ni Cedric ang sasakyan ng asawa na nakaparada sa gilid ng kalsada. Kanina pa niya ito hinahabol dahil nais niyang kausapin to nang iusin muna ang tungkol sa kanila. Pero sa tuwing nalapitan niya to, lagi na lang siyang tinatakasan ito. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan. Ngunit ganun na lang ang gulat niya na makita ang isang binatilo sa driver's seat. Pakiramdam ni Cedric umakit ang lahat ng dugo sa kanyang ulo. Mahigpit tinawakan to sa kwelo tinatak palabas ng sasakyan. Sino ka? Ano ginagawa mo dyan sa loob ng kotse ng asawa ko? Galit na sigaw nito sa lalaki. Namutla ang mukha ng lalaki. Nautal na sumagot. Sir, inutusan lang po ako ni ma'am na ihatid ang sasakyan nito sa kanyang address. Mabilis na sagot nito. That girl? Naisahan na naman ako. Pabalyang binitawan ng lalaki bago lumingalinga sa paligid. Nagbabaka sakali na makita pa nitong asawa. Halugugin niyong buong paligid, hindi pa nakakalayo yun. Maring utos ito sa mga tauhan na kaagad naman tumalima. Lihim na napangiti ako dahil walang kaalam-alamang asawa ko na nasa likuran lamang ako nito. Nandito ako sa loob ng bus habang prenteng nakaupo. Nakasandig ang ulo ko sa sandalan habang natatakpan ng sombrero ang mukha ko. Ilang sandali lang umandar na ang bus hanggang sa tuluyan itong nakalayo. Ito ang unang pagkakataon na nakasakay ako sa bus at nakakaramdam na ako ng antok dahil sa babagal na pag-andar nito at manaka-naka ang paghinto. Para! Ang malakas kong sigaw at sa gulat ng driver, mabilis itong naapakan ng brake kaya sa biglang pagpreno nito, halos masubsob ang pasahero na buti na lang nakakapit ang lahat pero hindi ako. Dahil sa lakas ng preno, tumilapon ako sa unahan ng bus. Naupo akong bumagsak sa makinis sa sahig ng bus at pastayad ako nakarating sa tabi ng driver. Great! Di ko na kailangan pang maglakad dahil huminto lang naman ako sa mismong tapat ng pinto mula sa pagkakaslide. Buti na lang nakasot ako ng snacks kaya hindi nagasgasan ang aking balat. Kuya driver naman, bakit bigla ka nagpreno? Di mo ba kaya magpreno ng dahan-dahan? Naiinis kong tanong sa driver habang sinisikap na makatayo mula sa pagkakasalampak sa maraming sahig. Ba't itong batang to? Ikaw pa may ganang magalit? Sino ba tong sumigaw ng pagkalakas-takas? Kahit sino naman magugulat. Galit pang sigaw nito sa akin. Na makatayo na ako, binaling kong aking paningin sa ibang pasahero. Ang ilan sa kanila masama ang tingin sa akin. Ang iba'y nagpipigil ng tawa at pakiramdam ko, nagiinit ng buong mukha ko dahil sa kahihiyang tinamo. Tumikhim muna ako bago inayos ang aking sarili. Tinaasan ko sila ng kili at sinikap na itago ang hiyang nararamdaman. Sa pamamagitan ng pagtataray kaya hinarap ko silang lahat. O ano, kaya niyo yon? Pagkatapos kong sabihin yon sa kanilang lahat, kumikembot na lumakad na ako pababa ng bus. Napapailing na lang ang driver sa akin. Nang makababa na ako, nagsimula ng umandar ang bus. Nang marinig ko ang sabi ng isang pasahero, sayang maganda nga, tanga naman. Nakaramdam ako ng galit at bahala ko sanang akitin. Nung nagsabi sa akin noon, ngunit nakaalis ng bus. Hoy gago, hindi ako tanga. Ang malakas kong sigaw na ewan ko na lang kung marinig pa ako noon. Dahil malayo na sila sa aking paningin at tayong alikabok na lamang ang naiwan sa aking harapan. Kasalanan ko naman talaga kung bakit kasi nakatulog pa ako sa biyahe. Buti na lang di na masyadong malayong nilampas nito. Kaagad pumara ko ng taxi tagpatid sa bahay ni Clinton. Nandun kasi ang mga anak ko at sigurado doon na lang muna kami matutulog na mag-ina. Pagdating ko sa bahay ni Clinton, bumungad sa akin na nakakunot na noon ito. Maging ang mama niya nagtataka din nakatingin sa akin. Iha, bakit ganyan ang ayos mo? Naguguluhang tanong nito sa akin. Ba't ang dumi ng damit mo? Tanong naman ni Clinton habang nakatingin sa akin likuran. Ngayon ko lang napansin marumi pala ang puting slack sa suot ko sa likurang bahagi dahil sa pagkakadulas ko. Wala, nadulas lang. Napuno ng tawanan ang buong kabahayan na mag-ina. Tuwang-tuwa ang mga ito sa kwento ko sa kanila noong naranasan kong pagsakay ng bus.
Ma'am, kanina pa po kayo hinahanap niyang master. Kaalis lang po niya. Personal kong sinusuri ang mga bagong deliver na sasakyan. Wala na kasi akong tiwala sa mga empleyado. Simula madiskubre kong malawakang anomalya sa kumpanya. Tuluyang nawala ang kumpanya sa aking madrasta. Kaya gano'n na lang ang galit ito sa akin, ngunit hindi siya makalapit dahil magpit kong binilin sa security na huwag papapasukin to sa loob ng kumpanya. Nag-file na rin ako sa korte ng case laban dito kasama nila mga board members na sangkot sa anomalya. Ang lahat ng yon pinagkatiwala ko kay Clinton. Siya na ang personal na nag-aasikaso sa lahat habang naghahanap din ng mga ebidensya sa pagkamatay ng ama laban kay Cynthia. May hinala rin kami na maaaring may kinalaman sa Cynthia sa pagkamatay ng daddy ko at yun ang kasalukuyan pang inaalam ni Clinton. Ako na lang talaga ang pupunta sa opisina niya. Aniya bago inayos ang aking sarili. Mahigit 1 linggo ko na lang itong pinagtataguan ngunit sa tuwi na, hindi pa rin ito sumusuko. Nakadama ako ng awa para sa aking asawa kaya nagdesisyon na akong kausapin to. Nakangiting tumungo sa opisina ng aking asawang nasa kabilang dulo lang ng pasilyo. Nagulat na lang ako na magpagawa to ng sariling opisina na malapit sa opisina ko. Nakikita ko naman mukhang determinado tong ayusin ang relasyon namin bilang mag-asawa. At di naman siguro masama kung bibigyan ko to ng pangalawang pagkakataon na itama yung pagkakamali niya. Kahit papaano nakaramdam ako ng kaba sa gagawin kong pakikipag-usap sa asawa ko. Huminga ako ng 3 beses para pakalmahin ang puso ko pero hindi tumigil sa malakas sa pagtibok nito. Nang pakiramdam ko'y okay na ako, ipinagpatuloy ko ng paglalakad. May 3 hakbang na lang kasi ang layo ko mula sa pintuan ng opisina ni Cedric kaya naman lalong lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Akmang hahawakan ko na sana ang pintuan ngunit natigil to sa ere. Nang marinig kong tinig ni Chloe na nagmumula sa loob ng opisina ng aking asawa. Naalala ko pa nung una tayo nagkita. Di ko makakalimutan paano mo ko titigan. Anito nawari inaalalang isang pinakamagandang pangyayari sa buhay nito. Di ko na pinakinggan pa ang mga sumunod na sasabihin nito at mabilis na akong tumalikod. Malaki ang mga hakbang na bumalik sa aking opisina. Naninikip ang dibdib ko dahil sa matinding selos. Oo, napakasakit ito para sa akin at unti-unti na akong pinapatay nito dahil mahal ko ang asawa ko. Nagangat ng mukhang aking sekretary at nagtataka na sinundan ako nito ng tingin. Pagpasok sa loob ng aking opisina, kagad kong hinila ang drawer na nasa ilalim ng table ko, tsaka kinuha ang isang puting folder. Binuklat kong folder bago dinampot ang isang black ballpen nang walang pag-aalinlangan at pinirmahan ang annulment paper na matagal kong inihanda bago ko pa naisipan na magpakita sa lahat. Bit-bit ang annulment paper, lumabas ako ng opisina. Sa mga oras na to, hindi na makapag-isip ng matano ang utak ko dahil tuloy ng nilamon ng matinding galit at selos ang puso ko. Cedric's POV. Tama ka. Maganda ang pakikitungo ko sa iyo noon sa pag-aakala ko na ikaw si Lexi. Kaya't sana maging malinaw na sa iyong lahat na simulat sa Paul si Lexi lang talagang nais ko at hindi ang ibang bagay. Ito na ang huling pagkakataon na kakausapin mo pa ako. Seryoso kong pahayag kay Chloe. Sinubukan nitong maglabas ng totoong nararamdaman nito para sa akin kaya diretsahan ko nang sinabi sa kanya kung ano ba ang totoong saloobin ko. Nakikita ko hanggat lumalapit sa akin ang babaeng ito. Malabo yata magkaayos kami ng asawa ko. Lalo pa itong naging mailap sa akin at madalas na akong pagtaguan ito. Malungkot na lumabas ng opisina ko si Chloe. Di na to nagpaalam pa sa akin hanggang sa nasarado na nito ang pintuan. Binalingan ko na lang ang papeles na nasa harapan ko. Hindi na nagiinit ang mga mata ko sa papeles na binabasa ko. Biglang bumukas ang pintuan ng opisina. Tuloy-tuloy pumasok ang aking asawa at walang salita. Binaba nito sa harap ko ang papel na kanyang hawak. Huwag mo na akong paghintayin pa ng matagal. Ngayon din, pirmahan mo na yan. Seryosong saad nito bago ko tinalikuran. Nagdilim ang paningin ko na mabasa ko na ito isang annulment paper at pirmado niya na ito. Ano bang problema ng babaeng to at napakahirap niyang unawain? Bakit ba lagi na lang itong nagagalit sa akin? Mabilis sa naging kilos ko. Kaagad akong tumayo at bago pa ito makalabas ng tuluyan, nahawakan ko na to sa braso. Malakas ko tong hinila kaya bumagsak ito sa aking dibdib. Kaagad kong sinarado ang pintuan at tinilak. Ikaw pang may gana makipaghiwalay sa akin? Ikaw pa may ganang magalit at isampal sa mukha kong annulment na yan? Ha? Galit kong sigaw na parang kulog sa lakas ang tinig ko na siyang nangibabaw sa buong opisina. Natigilan to at matalim na tumitig sa aking mga mata. Mahigpit ko tong hinawakan sa magkabilang braso at nakita ko bahagyang napangawi ang kanyang mukha.
Marahil ay nasaktan sa ginawa ko. Ganyan ka na ba kadesperada makipaghiwalay sa akin para magkaroon kayo ng pagkakataon ng masamang lalaki mo? Walang iya, Lexi. Ano bang kasalanan ko? Bakit ginagawa mo sa akin to? Bakit mo ako pinapahirapan? Gayong simulat sa pool, wala na ako ibang ginawa kundi ang mahalin ka. Hindi ko na kinaya ang sakit at masyado na ako nadala sa matinding emosyon ko. Si Lexi ang kainaan ko dahil siya ang lahat sa akin. Hindi ko kaya kapag nawala ito ng tuluyan sa akin. Bata pa lang to, nangarap na ako makakasama ko to. Hanggang sa huling hininga ko, ngunit kung iiwan na lang din ako nito, mas gugustuhin ko pa na pareho na lang kaming mamatay. Dahil sa isipin yon, parang nawala na ako sa aking katinuan. Kinabig ko ito sa batok at marahas na hinalikan sa bibig. Wala na akong pakialam kung nasasaktan ka. Sa ginagawa ko, total wala naman itong pakialam sa nararamdaman ko eh. Marahas na hinawakan ko ang kanang dibdib nito at marahang nilamas. Dito ko nilalabas ang galit ko. Lahat ng sama ng loob. Cedric, ano ba? Nasasaktan ako. Galit itong sabit, pilit akong tinutulak, ngunit hindi ko to pinakinggan. Nagpatuloy ako sa marahas na pagkilos. Mabilis na kinilas kong aking sinturon bago tinaas ang suot niyang miniskirt. At habang patuloy sa marahas na paghalik sa mga labi nito, hindi ba't ito ang gusto mo? Ipagpapalit mo ko ng dahil lang dito? Sige, ibibigay kong nais mo. Higit pa ang kaya kong gawin kaysa sa lalaki mo. Pagkatapos sabihin niyon, marahas na ginapang ang mga labi sa leg ko. Narinig kong sumigaw pa to nang kagatin ko to sa balikat. No, please stop it, Cedric. Aniya sa pagitan ng pag-iyak nito. Ngunit hindi na ako madadala pa sa mga pakiusap nito. Punong-puno na ako at masyado niya ng sinagad ang pasensya ko. Hiniklas ko ang suot niyang blouse, kasamang itim nitong bra, kaya naman tumambad. Sa paningin ko ang malusog niyang dibdib. Sa totoo lang, wala akong pakialam sa katawan na to. Ang tanging nais ko manatili ka na lamang sa akin. Bakit hindi mo magawang mahalin ako tulad ng dati? Mahal ko? May bahay na lungkot at tanong ko sa kanya. Sa kabila ng tapang na makikita sa mukha ko, ang puso ko'y durog na durog, habang tahimik na tumatangis. Natigilan akong bigla na ikulong nitong aking mukha sa kanyang palad. At di ako makapaniwala na masuyo kong halikan nito sa labi. Isang halik na kay tagal kong pinangarap mula sa kanya. Isang halik na tila nanunuyo at naghahatid ng isang mensahe mula sa puso. Ramdam ko dito ang pananabik, kagalakan at pagmamahal. Hindi ko maunawaan kung ano ang nangyayari. Basta ang alam ko lang na dahil sa mga halik nito, napawing lahat ng galit ko at nanumbalik ang matinding pagmamahal ko para sa aking asawa. Sabihin mo sa akin, mahal mo rin ako, hindi ba? Habang tinatanong ko sa kanya, ito, iba yung kabang nararamdaman ko dahil sa nangyari. Natatakot ako na baka mali ako ng pagkaintindi. Marahan tong tumango habang patuloy sa pagpatak ang kanyang mga luha. Sa sobrang kasiyahan, mahigpit ko tong niyakap sa kamariing hinalikan sa labi. Ito ang unang pagkakataon na pinagsaluhan namin ng isang halik na puro ng pagmamahal. Sabihin mo sa akin, bakit mo ako kinasusuklaman? Ano ba ang nagawa kong mali? Malumanay kong tanong sa kanya. Dahil akala ko'y mas pinili mo si Chloe kaysa sa akin. Malungkot itong sagot. Napangiti ako dahil napagtanto ko. Nagsiselos ang mahal ko. Isang maring halik ang ginawad ko sa kanya bago ito hinawakan sa mukha at tinitigan ko sa kanyang mga mata. Makinig ka. Wala akong ibang nais o pinangarap sa buong buhay ko, kundi ang mahalin mo lamang ako, Lexi. Madamdamin kong pahayag. Ang mensahe ito'y mula sa kaibuturan ng puso ko. Tuloy nitong napaiyak at mahigpit akong niyakap. Ramdam ko mula sa mga yakap ito ang matinding pagmamahal niya para sa akin. Walang pagsidlan ang matinding kasiyahan na nararamdaman ng puso ko sa mga oras na to. Bakas pa sa mukha ni Cedric ang matinding kasiyahan habang mahigpit niyang hawak ang aking kaliwang kamay. Kasalukuyan kaming lulan ng kanyang sasakyan. Patungong mansyon, pinagbigyan ko ang kahilingan nito na makasama ko ngayong araw at simula kanina hindi na to humiwalay pa sa akin. Para tong ahas ko makalingkis. Umusog lang ako ng konti, agad na akong hilahin pabalik sa kanyang katawan. Gusto ko rin namang niyayakap niya ako dahil napakasarap makulong sa mga bisig nito. Nagmukha tuloy kami ng isang bagong kasal. Na mag-asawa nagsisimula pa lamang magpundar ng isang matatag na pundasyon para sa relasyon namin bilang mag-asawa. Pagkatapos ng ilang minutong biyahe, humampil ang sasakyan sa harap ng mansyon. Hanggang makababa kami, hindi to humiwalay sa akin. Di ko alam kung kikiligin ba ako o maaasar sa kanya. Dahil kulang lang magpalitan kami nito ng mukha.
Tahimik na sumunod ako papasok sa loob ng mansyon. Habang naglalakad sa pasilyo ng sala, hindi nakaligtas. Mula sa sulok ng aking mata ang isang babae na nakatitig sa mukha ko. Halatang namumutla ito at balisa sa kanyang kinatatayuan. Naging seryosong aura ng mukha ko na mapagsino ito. Dahil sa laki ng kasalanan niya sa akin, nakahirap para sa aking kalimutan to. Saglit akong huminto at hinarap ang aking asawa. Malambing na niyakap to sa kanyang bewang tsaka dinampian ng isang banayad na halik sa labi. Nakita ko pa lumamlam ang mata nito at masuyong hinaplos ang kaliwang pisngi ko. Sweetheart, mauna ka na sa kwarto. May kailangan lang akong gawin dito sa sala. Promise, susunod ako kaagad. Malambing kong wika habang masuyong hinahaplos ang likod nito. Nakita ko ang pagtutol sa kanyang mga mata at ilang sandali akong tinitigan ito bago nagpakawala na isang malalim na buntong hininga. Sumunod ka kaagad. Seryoso nitong sagot. Bago bumaling kay James na kasalukuyang nakatayo sa may bungad ng pintuan. Tinapunan to na isang makahulugang tingin na tila nauunawaan naman ito. Dahil bahagya itong tumango sa aking asawa. Muli siyang bumaling sa akin at masuyo ako nitong dinampian ng isang halik sa noo bago ito bumitaw sa akin. Humakbang paakyat ng hagdan hanggang sa pumasok ito sa loob ng kwarto. Nang tuluyang mawala sa paling ng aking asawa, saka pa lang ako pumihit paharap sa kanya sa direksyon ni Lisa. Biglang nagbago ang aura ng mukha ko. Malayo ito sa ekspresyon ko kapag nasa paligid ng aking asawa. Tahimik na nakamasid lang sa akin sa James na tila sinusuri na mabuti ang bawat ekspresyon na nakikita niya sa mukha ko. Maging ang ilang katulong hindi mapakali sa kanilang kinatatayuan. Habang humahakpet ako papalapit sa nakatayong si Lisa na natiling magkahinang ang aming mga mata. Huminto ako sa mismong harapan nito. Napansin ko kaagad ang panginig ng kanyang mga kamay. Nagbaba siya ng tingin dahil hindi niya na natagalan pa ang mga titig ko.